Titirahin ng mga missiles ng US Armed Forces at Pilipinas ang barko ng China sa West Philippine Sea sa gagawing balikatan exercise sa susunod na linggo. Ang operasyon ay bahagi ng singkang exercise ng dalawang magkaalyadong bansa na taon-taon ay nagsasagawa ng balikatan exercise bilang bahagi ng Visiting Forces Agreement sa ilalim ng kanilang Mutual Defense Treaty. Ang barko na tinutukoy ay ang decommissioned na oil tanker na gawa sa China na dating ginagamit ng Philippine National Oil Company na dinonate sa Philippine Navy noong 2014 at pinangalanan itong BRP Lake Caliraya. Simula nang ito ay i-launch sa Taizhou Zhongxing Shipyard sa China at na-commission noong 2008, ginamit ng PNOC ng 6 na taon at napagdesisyon ng e-donate sa Philippine Navy noong 2014 bilang replenishment vessel hanggang 2020, ngunit nakita ng Navy ang mga mechanical at mga electrical issues nito na masyado nang magastos kung aayusin, kaya tuluyan na itong dinikomisyon. Dito natin makikita gaano kabasura ang mga gawa ng China kahit sa mga malalaking produkto nila. Kaya hindi imposible na ang mga kasalukuyang barko ng kanilang Coast Guard at Navy ngayon na nakadeploy sa West Philippine Sea ay maaring merong maraming mga problema sa loob na hindi natin nalalaman. Ngunit tila ang desisyon na itong Chinese-made decommissioned ship ang gagawing target para sa isang live fire exercise, ay lumitaw lamang sa huling ilang oras ng meeting ng militar. Kaya nagdulot ito ng agarang kontrobersya sa konteksto ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, na para bang pagpapakita na gusto na ng Amerika at Pilipinas na bombahin ang mga barko ng China. Kaya't nagtulak ito kay Colonel Michael Logico, Army Officer Philippine Coordinator at tagapagsalita ng Balikatan 2024, na ipahayag sa publiko na ang pagpalubog ng barko ng China ay hindi naglalayong magpadala ng anumang mensahe sa kanila. Ang pagpili ng isang barko na gawa sa China para sa live fire exercise, sabi ni Logico, ay hindi sinasadya. Kasama sa programa ng balikatan ang isang serye ng mga pagsasanay na may kaugnayan sa maritime security, air at missile defense, dynamic missile attacks, cyber defense, at cyber operations. Ang island retaking exercise na kunyari nakupkup ng kaaway, ay gagayahin din. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay gagawin ang maritime exercise sa labas ng teritoryo ng Pilipinas, sa mga international lane na malapit sa Taiwan. Sa kauna-unahang pagkakataon din, ay makikilahok din ng Philippine Coast Guard sa exercise, ang frontliner ng bansa, sa pagharap sa mga puwersang pandagat ng China sa mga pinagtatalunang lugar ng South China Sea. I-deploy ng Amerika ang bago nitong medium-range missile system na tinatawag na Typhoon, sa unang pagkakataon, na may kakayahang maglunsad ng Tomahawk cruise missiles at SM-66 anti-ballistic missiles. Ang isla ng Luzon, ay humigit kumulang 320 kilometro mula sa Taiwan, kaya naglabas agad ng pagkontra itong China, kaya personal nitong pinatawag ang diplomatic envoy ng bansa, upang magprotesta. Inulit na namang igiit ni President Biden na huwag maliitan ang treaty ng Amerika at Pilipinas, dahil sa oras na may mamatay na kahit isang Pilipinong sundalo o pulis, ay maaari nang ma-invoke ang Mutual Defense Treaty, at asahan na ng China na sila ang makakaharap nila. Determinado naman ang Pilipinas na igiit ang kanilang mga karapatan sa soberanya sa South China Sea, lalo na sa loob ng Exclusive Economic Zone nito, at inakusahan ang China ng nakakagalit na mga gawi sa pamamagitan ng Coast Guard nito.